mga kapuso, pupuntahan po naman natin ang lalawigan ng Aklan. Hindi po nakaligtas sa bangis ng super bagyong Yolanda ang Kalibo. Wala ring kuryente doon hanggang sa mga sandaling ito at posibleng magdeklara na po sa Kalibo sa lalawigan ng Aklan ng state of calamity. Meron ang ilang mga tiga-kapatid naming network, RGMA, na nawarakan ng bahay. Mula sa Kalibo, Aklan, nakatutok live si Steve Davisan. Steve, kamusta kayo dyan? May kasalukuyan pa rin, nakakaranas tayo ng malakas na pagbugso ng hangin pa rin na may kasamang pag-ulan. Alam mo, dito sa ating kinaroroonan sa Kalibo, Mike, ay balot na balot itong buong probinsya ng Aklan sa kadiliman dahil walang supply ng kuryente. Pakita ko lamang sa iyo yung likuran ko. Ayan, malakas pa rin ang bugso ng hangin. Yung likuran niyan, supposedly, Mike, yung malaking sports complex. Pero sa kanina nga, sa kasagsagan ng pagbayo ng bagyong Yolanda, dito sa probinsya ng Aklan, natuklap yung mga yero dyan. Kaya lahat ng mga evacuees na sumisilong, inalis muna, nilipat. Maya't maya nga pa rin ang dating, Mike, ng mga lumilikas. Yung mga hindi lumikas kaninang umaga hanggang yung pinalilikas na kahapon, ngayon nagsisidatingan, mangyari marami dun sa mga bahay na pinsala. Hindi pa naiikot ng PDRRMC yung buong probinsya, pero marami yung mga natanggap na nilang report na initial kanina na marami rin talaga yung mga nasirang mga bahay, mga nasirang yung mga poste ng kuryente. At kumbaga yung assessment nila sa ngayon ay puro mga initial pa lamang, kaya nga puspusan din yung pagtatrabaho ng PDRRMC para nang sa gayon ay makuha yung kabuang mukha o yung buong itsura ng probinsya ng Aklan sa paghagupit ng bagyong Yolanda dito. Alam mo, Mike, itong nararanasan natin pag-ulan sa ngayon, itong pagbugso ng hangin, wala ito dun sa naranasan natin kanina sa kasagsagan ng pagbayo ng bagyong Yolanda. Narito po ang aking report. Alas 11:30 ng umaga nagsimulang bumayo ang hangin dito sa Kalibo sa Aklan. Bandang alas 12:30, lalo pang lumakas ang hangin. Di mo na malaman kung saang direksyon yung ihip, parang nag-aalimpuyo. Hanggang sa uling sandali bago ang todong paghagupit ni Yolanda, meron pa ring mga lumilikas, maya't maya ang takbo ng ambulansya. Nag-zero visibility na. Kasabay nito, nagliparan na rin ang mga yero. May isang buong bubong yung nilipad. Karamihan sa mga signages ng mga establishmento, nagliparan na rin. Yung mismong opisina ng cashier sa isang gasolinahan, itinumba rin ng malakas na hangin. Marami rin ang mga nakatumbang puno. 1:34 na ngayon ng hapon dito sa ating kinaroroonan, dito sa bahagi ito ng Kalibo. Alas 12 pa nagsimula yung pag-ihip na ganito kalakas na hangin. At ngayon, parehong cellphone natin, wala ng signal. Wala na tayo namamata mga tao, pero meron pa rin mga mangilan-ngilan na nangangahas na maglakad at sumuong. Ngayon, meron ng mga kable. Kanina may mga namataan tayo ng mga naglipara ng mga yero. Wala ng supply ng kuryente simula pa alas 10 ng umaga dahil nakatumba na rin ang marami sa mga poste. Ang mga lumikas sa Kalibo Sports Complex kinailangang ilikas muli dahil ang mismong sports complex sinalanta ng bagyo. Umaanggi ang tubig sa loob kaya kinailangang ilipat ang mga evacuees sa kalapit na eskwelahan. Inuna muna mga bata, nakatatanda at yung mga may sakit. Sabay ng ibahay, napinsala rin ang evacuation center. Ina-assess pa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang kabuang pinsala. Pero bukas, pag-convene ng provincial board members, agad daw idedeklara ang state of calamity sa buong probinsya. Mike, sa ngayon, dito tayo dun sa mga pinaglipatan ng mga evacuees. Ito na lang kasi yung ilan dun sa mga natirang gusali na hindi natuklap din yung mga building na ginagamit nila ngayon na pansamantalang evacuation center. Katabi ko itong mga evacuees sa ngayon, walang ilaw sa loob. Tanging yung ilaw na nagbumula sa ating camera, yung kanilang ginagamit. Hindi ko alam, hindi pa yata nakakapaghapunan itong mga to kasi hindi rin sila makapagluto, Mike, dahil hindi ito supposedly kasi evacuation center, kaya nililipat pa lamang yung mga gamit dito. Marami dito, Mike, siksikan sila sa loob kasi yung mga evacuation center nga, yung mismong napinsala nitong pagdaan ng bagyo. Siguro bukas ay mas makakakuha na tayo ng mas malinaw na at komprehensibong report kaugnay sa
laki ng pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda dito naman sa probinsya ng Aklan. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Aklan. Balik sa'yo, Mike. Steve, ang inaalala namin dito yung mga nasiraan ng bahay na walang masilungan. At ngayon na umuulan pa ba dyan sa Kalibo hanggang ngayon, Steve? Ay Mike, naku, malakas yung ulan at saka hindi ko alam kung naririnig nyo pero malakas pa rin ang pagbugso ng hangin dito sa ating kinaroroonan. Eto, patuloy yung pagdating. Habang nagre-report tayo sa iyo ngayon, patuloy yung pagdating ng mga lumilikas tapos andito pa rin yung, eto, sana pagkain na to. Hindi, mga evacuees pa rin ito mula dun sa mga lumilikas hanggang ngayong gabi dahil may natanggap silang report na sa bayan ng Madalag, tumataas yung tubig. Kapag tumaas daw yung tubig doon, normally bumabaha dito sa bayan ng Kalibo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.